Magandang araw po sa lahat ng ating mga viewers, lalong-lalo na sa ating mga SSS members. Welcome po sa aking YouTube channel. Marami pa ring mga SSS members ang nagtatanong kung sino-sino nga ba ang mga SSS members na pwedeng makasama sa assistance na to. Sa video na ito, ating aalamin ang kasagutan. At ang sagot natin ay ibabase natin sa mismong guidelines na inilabas. So, tandaan po natin, ang mga kasali dito ay tukoy na. Ibig sabihin, meron ng listahan ang ating pamahalaan kung sino ang makakatanggap nito. Hindi na kailangang magpalista o pumunta sa SSS, sa DSWD o kung saan man na LGU. Kasi po, natukoy na yan ng ating pamahalaan kung sino ang pwedeng makatanggap nito. Sino-sino nga ba ang mga SSS members na kasama sa Uplift Assistance Program? Narito ang tinutukoy. Una, employed at kasama sa 2024 CBMS ng PSA. So, isa po yan sa requirement. Unang-una, employed. So, maliwanag po. Employed ka at hindi lang basta employed. Kailangan din kasali ka o kasama ka sa ginawang 2024 CBMS survey ng PSA. Kahit employed ka at hindi ka napasali dito sa survey, so hindi po pwede yan. Pangalawa, so may 20,000 and below na SSS monthly salary credit. So, ibig sabihin, sa mga SSS members na merong 20,000 monthly salary credit o mababa dito, sila ang pwedeng makasali o makasama sa programang ito. Ang MSC ay makikita sa SSS Table of Contribution sa SSS website. Ngayon, kung mataas ang inyong monthly salary credit sa 20,000, so hindi ka po kasama dito. Next, nakapaghulog ng contribution ng kahit isang beses noong 2025 o 2026. So maliwanag po yan. Kailangan ng isang miyembro ng SSS ay meron siyang at least one contribution sa taong 2025 at 2026. Kung wala kang hulog ni isa sa taong 2025, 2026, hindi ka kasama. Ngayon, ang pinakahuli, may enroll na disbursement account sa SSS as of April 30, 2026. So, yan po ay maliwanag. Kailangan meron kang enroll disbursement account sa SSS. Hindi lang dapat enroll. Kailangan enroll ka na as of April 30, 2026. Kapag na-enroll mo ang inyong disbursement account, lampas na ng April 30, 2026, hindi po kayo kasama dito. So, yung pong mga walang disbursement account sa SSS, definitely hindi po sila kasali. Kasi kailangan, isa sa requirement para makasama dito ay meron kang enroll disbursement account. At may cut-off pa po yan. Dapat April 30, 2026. Kapag lumampas na dyan, disqualified na. Magkano naman ang pwedeng makuha at ilang buwan? 2,000 per household na matatanggap kada buwan mula July 2026 hanggang December 2026. 6 months. Ang mapapasali sa assistance na ito ay makakatanggap ng 2,000 pesos kada buwan. Mula July 2026 hanggang December 2026. So, 6 months nilang matatanggap o 6 na buwan ang 2,000 pesos. Lahat-lahat makakatanggap sila ng 12,000 pesos. Paano naman matatanggap ang assistance na to? Automatic itong matatanggap sa inyong SSS disbursement account. Tandaan po natin, no, hindi kailangang magpalista o mag-apply dito dahil po natukoy na ng pamahalaan kung sino ang makakakuha sa benepisyong ito.
Sila po ay ang mga 1.5 million na manggagawa at kanilang pamilya na may mababang kita. So, no need na pong pumunta kung saan-saan para lang mag-apply o magpalista dito. Yan lamang po ang ating information sa ngayong araw na ito. Sana naintindihan po ng ating mga SSS members kung sino talaga ang pwedeng makasali sa programang ito. Kung gusto nyo ng mga ganitong content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe na din para sa mga susunod na i-upload nating video.